At mas lalong hindi totoo na maililigtas nila ang mundo at paulit-ulit man ang tema ng mga revival at sequel ng kanilang mga pelikula. Mukhang matibay pa rin talaga ang hatak ng mga superhero sa mga manunood. Katulad na lamang ni Spider-Man na muli may isa pang pelikula. Sa lahat ng mga insekto sa buong mundo, gagamba ang isa sa mga kinatatakutan. You're a wanted man, Peter Parker. Kaya nakapagtatakang ang superhero na inspired ng mga gagamba at nalikha dahil sa kagat nito ang isa sa pinakapopular ngayon. Si Spider-Man. Okay, Superman, big time. Ay, Spider-Man pala. Hi, the movie was great. It was amazing. Oh, it's great. 2 thumbs up, 2 thumbs up. Andrew Garfield was so hot. Grabe. Amazing Spider-Man! Dahil sa kanyang superpowers na makaakyat, maglambitin, at magpasirko-sirko maging sa matataas na istruktura. Marami ang gumagaya sa kanya sa iba't ibang panig ng mundo kahit pa napakapeligroso. Pranses na si Alan Robert tinaguriang real-life Spider-Man dahil umaakyat sa mga nagtataasang gusali ng walang anumang safety gear. Ilan sa mga toreng kanyang naakyat: ang Aspire Tower sa Qatar, Willis Tower sa Chicago sa Amerika, ang Taipei 101 Tower sa Taiwan, pati na ang Petronas Tower sa Malaysia. Fortunately, I am having 4 limbs, so it means that I will be dividing my whole body. You know, I need to spread my weight as much as I can. Ang Indian naman na si Jyoti Raj, kaya raw ibitin ang sarili sa 90 degrees na angle gamit lang ang kanyang mga kamay. Pagdating sa ganyang mga paandar, pahuhuli ba naman tayong mga Pilipino? Ang stunt choreographer na si Richard, siya raw ang Pinoy Spider-Man. Ang paborito lang naman niyang akyatin, mga nagtataasang billboard. Taong 2007 nung nag-part-time si Richard sa pagbabaklas ng tarpaulin sa mga billboard. Kaya na-master na raw niya ang pag-akyat baba rito ng mabilis na hindi rin gumagamit ng anumang safety harness o tali. Tanging mga kamay at paalang ni Richard ang gamit niya. Mga kids, wag na wag itong gagayahin. Nagsimula rin akong mag-develop ng mga movements sa mababa mo na, 20 feet, 40 feet. Later on, nung umabot na siguro ako ng months na talaga, 8 months, 6 months, doon ko na ginawang pinaka-tasting ng aking skill, yung matataas na. Kahit may mga nanunuya raw sa kanyang pag-akyat baba sa mga billboard, tuloy lang daw siya sa napili niyang exercise. Noong una, siyempre, ang sabi nga ng mga tao, nagsasayang ng oras. Ang sa akin lang, hindi lang physically ang dinidevelop ko, pati yung courage at saka ito, no? Spirit. Nito lamang Huwebes, muling hinamon ni Richard ang kanyang sarili. Susubukan naman daw niyang akyatin ang 80 talampakang billboard na ito sa Makati. Dahil hindi gagamit ng safety harness si Richard, minabuti naming mag-standby ng ambulansya sakaling magkaaberya. Nag-warm up muna si Richard bago ginawa ang kanyang misyon. Paalala lang muli sa mga nanonood, lalo na sa mga bata, mapanganib ang gagawin ni Richard, kaya wag na wag gagayahin.
Kahit hindi ko pa siya kabisado, first time ko siya akitin, gagawin natin para may pakita natin yung ating art na paggamit ng katawan ng walang safety, no? Ilang sandali pa, inumpisahan na ni Richard akyatin ang billboard. Habang umaakyat, tiniyak niya ang kanyang bawat hakbang at kinakapitan. Pero dahil malalayo ang pagitan ng ilang bakal, kinailangan niyang mag-ala Spider-Man para maabot ang susunod na makakapitan. Susunod, pagdating sa bandang gitna, napatigil sa pag-akyat si Richard. Lumakas kasi ang ihip ng hangin. Lahat tayo